So hi guys! Welcome back again to our channel. So this is Sheila, your Livaholic Mama. For today's video, isi-share ko lang sa inyo yung isa sa mga Hoyas ko na excited akong ma-witness yung kanyang flower or yung mga blooms niya. So ayan, itong Hoya na to ay it's been 2 years na din siya sa akin. So I don't know, 2 years ba o almost 3 years na din. So, ayan, since 2020 kasi, nag-collect na ako ng mga Hoya. So, ayan, so ito medyo matagal-tagal na din siya sa akin. At ngayon lang talaga siya namulaklak. And since na matured enough na siya to bear flowers. So, ayan, binigyan niya na ako ng flowers and excited ako at gusto kong i-share sa inyo yon. So, ayan, ito yung Hoya melliflua at guys, ito kasi kaya ako excited kasi guys yung Hoya na to ay isa sa may pinakamagandang bulaklak na klase ng Hoya. Regarding naman sa fragrance, hindi naman ganun siya ka mabango, pero meron siyang amoy na slightly lang siya na medyo manamis-namis na maasim-asim, yun parang mix ng ganon guys. Grabe yung init. So ayan, it's been few days na din ako na walang upload dahil nga merong nagko-construction sa kapitbahay namin. So kasi kaya magbubuhos na sila for second floor ng bahay nila ako. So ayan, kaya talagang alam mo yun na frustrate ako, and then alam mo yon na hindi ako makapagawa ng video kasi nga sobrang ingay, kasi nga nag-welding, merong nag-grinder kasi ginagrind yung bakal tsaka yung yero, and then may mga nagpupukpuk na ganon, basta maya maya may nagde-deliver na truck. So ayan, sabi ko hayaan ko na lang, let it be na lang kasi syempre hindi din natin maiwasan ganon. So kunting consideration na lang din sa kapitbahay natin, at least meron na kami mga bagong kapitbahay. So ayan, napadaldal na naman ako yan. Nag-explain na ako kung bakit hindi ako nakagawa ng video lately. So ayan guys, ayan, malumot-lumot na naman yung sahig ng garden natin. And ayan, ito na yung itsura natin. Kahit papano every afternoon ay umuulan na, at kahit papano ay ayun nga, kahit hindi na ako masyadong nagdidilig ay okay lang. Dinidiligan ko na lang yung part na dito, yan o, kasi hindi siya naaabot ng ulan. So ayan guys, doon parte ang nakalagay yung aking ayan o, Hoya melliflua. At guys, meron siyang mahabang vine. Ayan, yung vine niya isa, ayan, yan yung flower ng ating Hoya melliflua. Ayan, meron siyang dalawang tawag nito, peduncles dito sa part na to. Ayan o, yung pinaka, hindi na siya hahaba yung vine kasi yung pinakadulo ay nagkaroon na ng siya peduncles, and then meron na siyang bagong buds. And then andun sa taas, yan, ihaharap ko kayo guys. So ayan, dito sa ibabaw ng ating cellum ang nakalagay ang ating Hoya melliflua. Ayan siya guys, yan, ito yung isa sa bulaklak. Yan, diba, meron na siyang nectar. Ayan guys, nung nakaraang araw mamula-mula yan. So 2 araw na din siyang naulanan, kaya iba na yung kulay niya. So ayan, kunin ko na lang siya at ilapit ko kayo. So guys, ito na yung ating Hoya melliflua. Ayan siya o. Lilipat lang tayo sa medyo masilaw kasi masilaw dito sa part na to. So guys, ito na yung ating Hoya melliflua sa malapitan. Ayan, ilalapit ko lang kayo para mas makita nyo yung ano niya, yung flower, yung buds. Ito yung buds. Ayan, this is what you call peduncles. Diyan lalabas yung kanyang flowers kalaunan yung buds, and then magiging flower stalks, and then yan, flower. So ganyan siya. So kung meron kayong Hoyas, wag nyong ikakat to, hayaan nyo lang kasi continuous na yung flowering stage or yung pagbubulaklak nitong
mga Hoya. So, ayan. Ganyan din siya. At ito yung medyo may kalakihan na flower. Ayan, flower. Ayan. Wait lang. So, ayan siya. Ganyan ang kulay ng ating Hoya melliflua. Ayan siya, guys. Ayan, ang Hoya melliflua ay ano siya, famous siya sa kanyang characteristics na nagkakaroon siya ng bloody nectar, or talagang nagpo-produce siya ng nectar na mamula-mula, nakala mo'y nagdudugo, kagaya nito, oh, tignan nyo. Ayan. Yan guys, ayan oh. Yan oh, nagdudugo-dugo. Yan yung kanyang nectar. Yan. Famous itong Hoya melliflua sa nag-oozing ng bloody nectar. Yan. Yan yung characteristics na pinaka-unique or pinagkakaiba niya talaga sa iba pang mga Hoyas. And then, so ito talaga ang klase na Hoya na talagang matibay siya sa araw. Yan. Nakalagay siya doon sa may arawan lagi. Although na filtered yung sunlight doon, pero kahit papano ay talagang alam mo yun, yung buong araw talagang nasisinagan siya ng sikat ng araw. And ayan guys, ito parang wala lang epekto sa kanya, green pa din siya, hindi siya nag-change ng color or hindi siya na sun stress, same pa din. So yun yung characteristics niya din, na meron siyang na ano niya, natotolerate niya yung init or at saka yung sikat ng araw. So yun. Madali lang din alagaan nitong Hoya melliflua. Yun lang, kailangan lang yung medium is yung chunky, pwedeng bunot, and then yung coco fiber, coco cube, coco peat, and then yung usual ko na ginagamit na pang Hoyas ko, yun yung medium na nilagay ko dito. And then yan, kailangan medyo malaki lang din yung pot na gagamitin mo dito, kasi yung vine niya ay talagang lumalaki siya. And then kailangan yung alambre din malaki. And then kasi ano siya, may tendency talaga siya ng kalaunan, talagang alam mo yung massive, lumalaki siya talaga ng lumalaki. So ayan, kailangan talaga matibay yung alambre, yung support, kasi nga may kabigatan siya, kasi malalaki yung vine and yung mga dahon. So ayan, para hindi laging ayun mo yun, mababali ang ano niya, yung support. So kailangan mas matibay yung gamitin natin. So ayan, ano lang din yung fertilizer ko dito, may ginamit lang ako na pang spray, yung pwede sa pang orchids or ornamental na liquid fertilizer. Yan, in-spray ko lang sila dito ng at least once a week. So ayan, kahit papano ito, it's been 2 years or almost 3 years na din siya sa akin. And then, for the first time, ayan, namulaklak siya kahit papano. Ayan, sabay din. Ito, nauna lang to ng isang araw, bumuka, and then kasunod ito. And then may kasunod pa maliit dyan sa dulo. And then ito, pag nalagas, meron siya ulit kasunod. Makikita nyo yung green na mga buds dyan sa may gitna. Yan yung next na batch ng flowers niya. So ayan guys, ipapakita ko din sila sa inyo sa gabi. Ayan, yung night version ng Hoya melliflua natin, kasi mas ano siya mas nag-excrete siya or nag-produce talaga siya ng mas maraming nectar. So ayan, mas makita mo talaga siya, mas visible siya sa gabi. So guys, ito yung isa kong flower ng Hoya melliflua. Ayan siya, ito yung sa pinakababa. Ito, mayroon siyang 5 flower dito. Ayan, guys. Paggabi to, nag-extract siya ng parang bloody nectar. Ayan. Yan yung pinaka-unique na characteristics nitong Hoya melliflua. And then, look at this guys. Meron din siyang panibagong flower buds dito. Ayan siya. Ayan. And ito yung pinakamalaking flower. Ayan, dito. Ayan, zoom lang natin kasi hindi ko siya maabot na sa taas. So, ayan o. As you can see, grabe yung ano niya, yung nectar na nilalabas niya. Ayan, nagdudugo-dugo.
Diba? Ang cute. Ito talaga sa pinaka-excited ako na Hoya, na makita ko talaga yung ma-witness ko yung, alam mo yun, kung totoo talaga na nag-extract siya ng bloody nectar. Lalo na sa gabi. Sa umaga wala na yan. Sa gabi, parang lumalabas siya. And then, papatak siya kinabukasan, wala na. Yun. Ayan yung kakaibang habit or characteristic nitong Hoya melliflua. Ayan siya, guys. Yan. And then, yun o, kagandahan lang. Meron na siya ulit kasunod na flower buds pag naglagas to, and then a few weeks ulit, at least 1 or 2. Ayan, may bago na naman siyang flowers na ayan, bubuka ulit. Ayan siya, guys. Ang amoy din nito is ano siya medyo sweet lang ng konti, hindi kagaya sa Hoya lacunosa at saka sa ibang Hoya na kahit ang liliit ay alam mo yun, sobrang bango. Ito, mild lang. Mild lang yung scent niya. Amoyin natin. Yan. Alam mo yung matamis-tamis na mangasim-ngasim. Yun yung amoy niya. Yan siya, guys. Mahaba to Yan. Tapos, yun yung pinakapuno ng Hoya melliflua. Diyan, nakalagay siya dyan. Kaya gabi ko siya video para makita nyo at ma-witness nyo talaga na totoo talaga siya na ganun ang nangyayari tuwing gabi dito sa Hoya melliflua. Yan siya, guys. Diba ang ganda? Yan. Hey na, guys, this is Hoya melliflua at ang kanyang kakaibang bloody nectar. So yan, gusto ko lang i-share sa inyo. Diba? Nakakatuwa. And also, this is the first time na mag-bloom siya under my care, kaya ganun talaga ako ka-excited. So ayan, guys, and na-witness ko and gusto ko din i-share sa inyo. So yan na. Ito, share ko lang din, randomly. Ayan, ito yung calendar ng 2022. Ayan, na nabili namin sa, ano ba yan? Micro ata yun. Hindi ko alam, nakalimutan ko kung saan ko nabili to. So, ayan na, Philippine Hoyas 2022 calendar. So, ayan, merong mga, ano dito, mga Hoyas. At, isa na dito yung ating Hoya melliflua. Kasi ang Hoya melliflua ay kasi ang Hoya melliflua ay month of May talaga siya, talagang lumalabas yung mga flowers nila. Kaya ayan, sa month of May siya nakalagay. Ayan, feature siya sa month of May, way back 2022 pa na calendar. So ayan, hindi ko alam kung bakit hindi na sila ulit nag-produce ng calendar ng 2023, kasi kung meron ay pagpo-purchase ako. And then ayan siya, Hoya melliflua, and meron siyang nakalagay sa likod. Ayan. Ayan siya, guys. Babasahin ko para sa inyo. Flowing Honey Hoya or balik-balik. Ayan yung tawag sa Hoya melliflua, open and close parenthesis, blanco, year 1981. So ito, 1981 na-discover itong Hoya melliflua. It was collected by the Spanish priest botanist Father Manuel Blanco y Ramos in Manila, 1837. This species is vigorously growing vine has also been found in Apayao, Bataan, Laguna, La Union, Rizal, in Zambales provinces, Luzon Island, in Leyte, Mindoro, Negros, Palawan, in Panay Islands, in Central Philippines, in Davao Oriental Province, Mindanao Island, Hoya trebiana from Indonesia, as well as the Philippines, Davaoenses, Luzonica, and melliflua sp. fraterna are the considered conspecific with Hoya melliflua. So ito yung mga ano niya, yung mga subspecies ng melliflua.
Globular umbel is a fuzzy ball of silky velvety flowers that are deep pink but often stained with oozing nectar. The glossy green leaves are large, thick, fleshy, and leathery with obscure veins. They are rich sources of three terpenes such as squalene, a mixture of B-amerine, A-amerine, lopiol, a mixture of oleanone, ursinone, and lopinone, and a mixture of B-amerine cinnamate, A-amerine cinnamate, and lopinase cinnamate, and titosterol, bitosterol, and sigmasterol. So, ayan. Sa huli na to, hindi ko na maintindihan kasi ang ano nito is study na to ng botanist. So, ayan. Related na sa botanist kasi ina-explain niya na kung ano yung mga mixture ng nectar nitong Hoya melliflua. So, ayan siya guys. Yun lang yung information na ma-share ko sa inyo. Ayan. Binasa ko lang dito. Hindi tayo nagmamagaling dito, no? So, at least ito, nang dahil sa pagsali ko sa mga Hoya groups ay marami akong natutunan. And then, ayan, special thanks to Hoya Lovers of the Philippines and Beyond, Hoya Enthusiast Philippines, Hoya Philippines, Hoya Star, Hope, and then yung iba pang mga Hoya groups na nasalihan ko dito sa Pilipinas. And also I have a Hoya Groups International, Hoya Mania, Hoya Love, and ano pa ba? I Love Hoyas. So, ayan, ayun lang, hindi ko ma-share sa kanila kasi mostly Spanish and Western countries ang mga members doon. So, ayan, pero at least nag-share din ako ng mga pictures ko doon, and ayun, tuwang-tuwa sila. At yun nga, kung talagang Hoya lover ka, ay ma-appreciate mo talaga yung mga small things na isinishare sa Hoya group. So, ayan lang guys, and ayan, I am so thankful sa Hoya groups na ito, at dahil sa kanila ay marami akong natutunan sa lahat ng admins, sa mga ating mga moderators, and sa mga sharers na kahit papano ang lahat ay natututo sa sinishare ng karamihan. So ayan, at isa na din ako ako din sa group na yun, ano lang ako entertainer. So ayan, kasi yun lang, more fun lang kasi para hindi boring. So ayun lang, and I miss this groups, yung Hoya groups ko. Ayan, hello mga Hoya mates ko, mga ka-Hoya bigan, at ang aking mga team tahimik. Ayan, ang aking Titi, na love ko na Titi, Team Tahimik. So, ayan. Hello sa inyo. Love ko kayo. So, ayan. Yun lang i-share ko sa inyo today about Hoya melliflua. And I hope na natuwa din kayo sa i-share ko. And then, kahit konti ay meron kayong natutunan about Hoya melliflua. So, ayan lang guys. Ayun lang ang i-share ko for today's video. Like, kung nagustuhan nyo, share, and of course, subscribe to my channel, Livaholic Sheila, and follow me on my Instagram, TikTok, and my FB page. So, ayan lang guys. Thank you, and see you next time.